Sa ibang balita, nilinaw ng Department of Transportation and Communications na hindi inalis sa listahan ng bidders ang kumpanyang Inicon para sa MRT Line 3 project. Ito ang pahayag ni DOTC ukol sa aligasyong pangingikil sa naturang kumpanya. Pagtiyak naman ni DOTC Secretary June Abaya, may isinasagawa ng investigasyon ukol dito. Ang detalye sa report ni Elena Luna. Itinanggi ng Department of Transportation and Communications na blacklisted ang kumpanya mula Czech Republic na Inicon. Sa isang press statement, nilinaw ni DOTC Secretary Joseph Emilio Abaya na hindi tinanggal ang Inicon sa bidding para sa MRT Line 3. Ang bagay na ito ay pinatotohanan ng palasyo. It's not true that Inicon was blacklisted. According to Secretary June Abaya, last April this year, he met with the Czech ambassador. And in fact, that he encouraged the Czech ambassador in Inicon to participate in the bidding of 40 coaches for MRT3. And in fact, Inicon bought bid documents for that particular bid. But for one reason or another, Inicon was not able to submit the bid. So it's not true that they were blacklisted. Sinabi ni Abaya na sinumulan na ang investigasyon sa DOTC kaugnay ng aligasyong may nagtangka umanong mangikil sa Czech company para mapili sa bidding. Hinihikayat rin ng kalihim ang iba pang investigasyong maaaring gawing kaugnay nito. Nais din nilang malaman ang katotohanan sa aligasyong ito na magpahanggang ngayon aniya ay wala pa ring ebidensya. Napaulat ng mga undersecretaries at assistant secretaries ang umano'y nagtangkang mangikil sa Czech company. Ipinagtanggol ng kalihim ang integridad ng mga opisyal ng DOTC at hinikayat ang sinumang may nalalaman sa umano'y pangingikil na formal na magsampa ng reklamo sa kanilang tanggapan. Nilinaw din ng kalihim na ginagawa nila ang bidding para maging patas at transparent sa lahat ng kanilang pinipiling kontrata. Ayon kay Secretary Abaya, hindi formal na naisumite ang proposal ng Inicon. Ngunit sa proposal, lampas ang $1.2 million kada light rail vehicle ang Inicon sa dapat halaga ng DOTC na $1.8 million. Naniniwala naman ang palasyo na hindi ito makakaapekto sa kampanya ng gobyernong hikayating mamuhunan sa Pilipinas ang mga foreign investors. We are leveling the playing field. There is no reason for us to doubt that this administration purpose is to level the playing field to allow foreign investments to come in. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna.